Alamin nga natin ano bang ano ho bang balita, ano ho bang kasaysayan sa likod yun nitong presyo ng itlog sa mga pamilihan po natin. Ating makausap, Pangulo po ng Philippine Egg Board Association. Tama-tama. Si Sir Francis Uyehara. Sir Francis, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Orly Trinidad, at sa lahat po ng nakikinig ng Buena Manong Balita. Kahapon po kasi napunta po ako sa isang, hindi naman parang talipapa lang eh. Bumili lang ako ng itlog. Merong mataas pa rin ng presyo pero ang pinakapunto ng pinagbibilhan ko parang pahirapan daw sa supplier o yung nag-deliver sa kanya supplier. Ano bang, tama ho ba yung observation na ito, Sir Francis? Partly tama po, mataas po ang presyo ngayon ng itlog. Nagsimula pa po itong tumaas, simula pa po noong buwan ng June, July, August, September, dire-diretso na po ito. Hindi pala gumaan, hindi pala kahit pa paano napunan itong production itong last quarter, ano? Yung pagpupuno noong o yung pagdadagdag ng manok ng mga kasamahan natin, ngayon po nararamdaman na natin sila, no? Ito pong pagpasok ng buwan na October, nag-stabilize na po yung presyo, hindi na po gumalaw yung presyo. Ibig po sabihin po nito, humahabol na po yung mga nadagdag na supply ng manok sa current demand ng consumers. Alright. So ano ho yung sitwasyon? Bakit may mga ilang lugar na parang nahihirapan yata yung medyo pahirapan ng supply ng itlog? Marami pong naging dahilan kung bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Una po kasi noong kung maalala natin nung panahon ng tag-init, summer, ito po yung March, April, May, sumabay po yung problema ng El Nino. Marami po ang nalugi sa ating mga farmers, no? Bumagsak ng todo-todo o diretsuhin na po natin na ang presyo noong panahon na yon ay lugi. Marami pong naluging mga farm operations nung buwan ng April at May. Maraming nalugi at nagsara, sa madaling salita. Hindi ko naman po masasabing nagsara. Nagbawas po ng mga alagang manok. Alright. Yung normal nilang dami ng alagang manok, binawasan po nila para makabawas din po sa sobrang supply ng itlog nung mga buwan na iyon. Para po mag-compensate o mag-adjust doon sa mababang demand ng itlog during that time. Nanggaling po sa mababang presyo. Like for example, yung medium natin, may bumebenta na po ng 4 pesos to 5 pesos lang nung mga panahon na yon. Kaya yung pagpasok ng June, nung naramdaman natin yung tumaas na demand dahil siguro sa pasukan, at nag-improve yung panahon, naiwang mababa yung dami ng ating mga alagang manok. Ang problema po kasi, hindi po ura-urada pagka nagdagdag ka ng mga manok, yun po ay agad. Magpo-produce agad. Bumibilang po tayo dyan ng mga 5 to 6 months bago po ito maging productive. Galing sa sisiw, palalakihin mo pa po, 6 months po ang bibilangin bago po ito umitlog ulit. Mukhang may problema yan dahil tayo ay nasa panahon na mataas ang pangangailangan ng itlog. Kaliwat kanan po ang paggawa ng mga bagay, mga pagkain na kinakailangan ng itlog. Natapat pa, Sir Francis? Tama po yung inyong konsepto. Pero nung mga panahon na yun, meron na po kasing mga nakapila. Meron na pong mga ongoing na pinalalaking mga manok. Ibig sabihin, multi-age po kasi ito. Hindi naman po ibig sabihin natin, yung April, May, yung pinag-uusapan nating buwan, dun pa lang sila magsisimulang mag-alaga ng sisiw. No? So, ibig sabihin, habang papalapit tayo ng Pasko, mapupunan, magkakaroon tayo ng sapat na supply ng itlog, Sir Francis? Tama po yun. Tama. Sigurado po tayo na patuloy na tumataas ang dami na ang produksyon natin, yung itlog. Patuloy po yan. Ang hindi lang po namin masagot ay kung sa anong presyo babagsak sa December. Dahil wala naman po kasi kaming kapasidad na magdikta ng presyo niyan.
entirely dependent po doon sa ating sinasabi, yung concept ng supply and demand. Pero patuloy pong tumataas yan. Hindi po yan paurong, hindi po yan pababa. Pataas po ang supply ng ating mga manok towards December. Okay. So, hindi pa rin tayo makakakita. Hindi pa tiyak na may babalik doon sa regular na kasi nasanay na ako na pag medium mahal na yung 9 pesos. Alam nyo, Sir Early, dapat po ang presyo po ng medium ngayon ganun lang po no. Oo. Ang price monitoring po namin ng medium ay nasa 7 pesos to 7.50. Oh, yun. Mas Yun mahal po. pa pala yung touring ko. Dapat pala nasa close to 7.50 or 8 pesos yan, ano? Ito pong presyong binabanggit ko ay farm gate price. Kung ito po ay itatranslate natin. Okay. Tama lang. Dapat tama lang po yung 8.50 to 9 pesos. Yung 8 pesos to 9 pesos, dapat yan lang po ang presyo sa ating retail. No? Medium. Alright. Yung pagtataas po kasi ng presyo ng itlog, ibang usapan po yung sa farm, ibang usapan din po yung Tama sa pa. retail. Tama pa. So hindi po ibig sabihin, katulad po ngayon, nabanggit po namin, simula yung last week po ng September hanggang ngayon, hindi na po gumalaw ang presyo ng itlog sa farms. Pero sa retail, baka nakakadanas po tayo ng patuloy na pagtaas. Okay. Meron pa ba tayong nakikitang solusyon doon sa, kasi sabi nyo nga, ako kasi may mga ilan akong nalaman na yung kanilang poultry na-transform na sa kung saan-saan dahil hindi na nga kinaya, lalo na sunod-sunod po yung pagkakaroon ng bird flu, problema sa mga sakit ng mga manok. Sa ngayon naman, hindi naman tayo nakakakita ng problema na may maraming mga lugar na kulang na rin yung poultry farm. Yung sa pagsasarado o paghihinto o yung pagbabawas ng mga manok o yung mga sinasabi nyo pong mga poultry farms, ang dahilan po kasi niyan ay number one po ngayon yung AI, no? Yung bird flu pa rin po ang dahilan. Meron pa niyan. rin. Aha. Meron pa rin po yan. Although papangunahan ko na po kayo, no? Marami pong tao ang ayaw pong pag-usapan ng bird flu. No, lalo sa industriya, lalo po sa gobyerno, marami pong tao diyan ang ayaw pag-usapan ng bird flu. Bakit kaya? Hindi naman masamang pag-usapan niya. Pinag-uusapan nga natin African swine fever halos araw-araw. Yun nga po, no, bibigyan ko po kayo ng isang napakagandang konsepto, no. Yung ASF po, no, matagal na po 'yan, hanggang ngayon hindi pa po natatapos. Pumutok na po 'yan hanggang Senado, umabot na po 'yan. Ito po ang kaisipan sa ASF. Yung buong mundo po, wala pa pong approved na bakuna ng ASF. No, ayoko naman pong magsalita para po doon sa ating mga sa industry ng mga magbababoy, ano. Pero alam po yan lahat na wala pa pong approved na bakuna for ASF. Lahat nasa trial pa lang. Pero dito po sa Pilipinas, napakabigat at inuuna po yan, no? Inuuna po ng ating gobyerno itong pinipilit nilang magkaroon ng bakuna for ASF. Sa AI, no? Approved na po ang mga bakuna sa ibang bansa, no? Lalo na po dito sa Asia, meron na po tayong mga approved, no, ginagamit officially na mga bakuna sa ibang bansa. Pero dito sa atin, nagtatagal pa po ang proseso ng pag-license, yung process ng pag-register. Nagtatagal po, taon na po ang binilang dyan. Nagpasa-pasa na po kung sino dapat ang mga siwa nito. Hanggang ngayon ay wala pa pong approved na AI vaccine. Na sa ibang bansa, matagal na pong approved at ginagamit. Anyway, going back doon sa mga nag-expect ng
Hindi ko lang mawari pero hanggang ngayon ba may dapat tayong asahan na dapat sinusunod na presyohan ng itlog? Simulan natin sa medium size na itlog hangga't hindi pa nga nagiging normal o maghihintay pa tayo ilang buwan para bumalik yung normal na produksyon ng itlog sa ating bansa. Ang problema kasi, Sir Francis, hindi naman ito tulad ng ibang mga agricultural product na may kulang, pwede tayong mag-import. At tama po kayo. Pati kung importation ngayon, nung tinatawag nating fresh eggs, dahil napakahirap pong iangkat po niyan. Oo, walang katiyakan yan. Baka mamaya pagdating mo dito, lahat ng in-import mo, basag-basag. Lugi ka agad. At saka po, halimbawa, nag-import po kayo ng itlog, dalawa lang naman po yan. Kakarga nyo po ba sa eroplano o sa barko? Sa barko. Oh. Kung sa eroplano nyo po kinarga yan, lalong magmamahal yan. Kahit mura po yan sa ibang bansa, pag kinarga nyo na sa eroplano yan, mas mahal pa po yan. At walang bibili ng ganung presyo na ng itlog sa ganung ganung production transport cost. Tama po yun. Pag kinarga nyo naman po yan sa barko, matagal po yung babiyahe sa barko. At pagdating, misisiw na. Pagdating po dito niyan, ilang araw na po lumipas, saka po mabilis na po masira yan dahil sa humidity sa dagat. Akala ko kasi baka sa sobrang tagal ng biyahe, pagdating ng mga itlog, sisiw na. Pwede po yun. Opo. Alright, anyway, sana maging normal na lahat ng ito. May mga, panghuli na lang, Sir Francis, may mga pangako pa ba galing sa DA? Ewan ko ba naman sa Department of Agriculture natin ngayon. Meron pa bang mga pangako o programa na noon ay sinabi pero ngayon hindi pa natutupad o hinahangad pa rin ng ating mga poultry farmers, Sir Francis? Well, sa DA continuous po ang ating ang pakikipag-usap natin sa kanila, no. Napakaganda po ng sitwasyon po sa DA ngayon dahil madali po silang makausap ng ating industriya, no. Mula kay secretary papunta po sa undersecretary ng agriculture, napakadali pong humingi ng audience, ano. At continuously nag-uusap po kung paano po makakatulong sa mga existing na mga problema. Ang problema po kasi yung interagency, ano. Hindi po kasi lahat under ng DA eh. Like for example, yung sa bakuna, malaking kalahati po niyan ay nasa FDA. Ano? Tapos ang napapansin ko lang po ay yung mga sa loob po ng DA, yung iba-ibang departamento, yung iba-ibang connected agency ay merong nakikita tayong mga disconnect o hindi pagtutugma-tugma nung kanilang mga posisyon at mga sinasabi. Yun po yung ating pinipilit na pagdugtong-dugtungin at hopefully makapagtulungan nga po sa common good para po sa ating industriya. Well, anyway, ang kagandahan din naman, in fairness, may ilang mga kababayan tayo, lalo-lalo na yung malapit sa mga poultry farm, doon naman daw ang presyo ng itlog ay mura. Less than 300 pesos yata per tray, pero iba talagang medyo humahataw ng hanggang 300 plus o 400 pesos. Yun lang dahil nga sa inyong binabanggit na ilan parang dapat pa natin hintayin na mag-normalize pagpasok nito bago magpasko. Tama ba, Sir Francis? Tama po, pero ang pag-normalize po siguro ng presyo, yung sinasabi nating bababa po ito ng 6 pesos, 6.50. Ito po siguro mas nakalalamang po ito pagkatapos na po ito ng holiday season, ano. Normally po yun po ang problema. Pagtapos ng holiday season, biglang bagsak po ang demand ng mga ating consumer. Oh. Yun po yung tinatawag nating fluctuation. Yun po yung nahihirapan din po. Natataas, panahon natataas. Oo, tama. Kung paano po babalansihin yung fluctuation sa taas at bagsak na demand ng ating consumer. Na hindi malulugi rin naman yung mga nagbebenta nga naman ng itlog. Yun po, no? Kung nararanasan po natin yung buwan na mataas po ang presyo, meron din po kasing buwan na bagsak din po ang presyo na presyong lugi. At kadalasan, medyo hindi natin ito napapansin dahil
sa consumer, iniisip natin yun ay mas pabor. Pero hindi po ito pabor pangkalahatan for long term saka yung sustainability at food security. Kasi kung nalulugi naman yung ating mga farmers, hindi rin po sila tatagal. Alright, sige po. Sir Francis, maraming salamat at tayo'y makikipag-ugnayan pa rin po sa ilang pang pagbabantay po ng sitwasyon, lalo na po dito sa, alam naman ninyo, kahit na walang ulam basta't may itlog, solve ang kainan ng pamilya, Sir Francis. Tama po kayo, sir. Marami pong salamat sa inyong pagkakataon ngayong umaga. Thank you po. Si Sir Francis Villara po, Pangulo po ng Philippine Egg Board Association, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang Pinoy